sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:03. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, November 12, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 4 na taong termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan pinagtibay ng Korte Suprema. Investigasyon na ikinasa sa mga natukoy na persons of interest sa planong destabilisasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Senator Bato de la Rosa, no show sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa harap ng balitang may arrest warrant mula sa ICC. Dating Senador Juan Ponce Enrile nasa ICU dahil sa pneumonia. 3 Chinese nationals arestado sa online crypto scam sa Maynila. At sanggol tinangkang ibenta ng ina sa halagang 25,000 pesos sa Bulacan. Suspect, arestado. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita. Abay, good news ba ito? Good news ba ito para sa mga barangay officials? Aba, Yes, good news. Idineklara ng Korte Suprema na constitutional ang pag-urong sa schedule ng barangay at sangguniang kabataan elections. Sa Republic Act 12232 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong Republic Act yan? Republic Act 12232. 12232. Oo. Aba, galing yan. Ang daming numero, no? Matutuwa yung mga magweweting dyan. Lalagumin yan. Ito ay nilagdaan daw ng Pangulo noong August 13. Pinalawig sa 4 na taon ang termino ng mga barangay at SK officials mula sa dating 3 taon lamang. Bunsod nito, iniurong na sa unang Lunes ng November 2026 ang barangay at SK elections mula sa orihinal na itinagdang petsa na December 1, 2025. Paglilinaw ng Supreme Court, ito raw pong batas ay hindi naglalayong ipagpaliban ng halalan at nagkataon lamang na ang rescheduling nito dahil sa naturang term extension. Hindi rin anya nito nilalabag ang karapatan ng publiko na bumoto dahil hindi naman nito target na i-abolish o i-suspend indefinitely ang barangay at SK elections at sa halip ay pinapalawig lamang ang termino ng mga barangay at SK officials. Pagka talaga pagka gusto may paraan eh. Talaga ganun. Katakot-takot na katwir. Pag ayaw, aray dahilan. Ay, nako. Alas 6:07 na ng umaga na imbag gabigat kada kayo amin na po. Agrin kayon, gising na. Ipinauubaya na ng Malacanang sa intelligence community ng Armed Forces of the Philippines ang investigasyon sa mga tinukoy na pangalan ng kolumnistang si Ramon Tulfo na umunay nasa likod ng planong destabilisasyon laban sa administrasyon. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na paganda ng paganda. Napansin ng AFP ang post ni Tulfo at binavalidate na ang mga pangalan na nasa listahan.
Ayon po sa AFP, sa mga gintong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community, iminomonitor, inaalam ang katotohanan. Hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media, ito ay agad na dapat paniwalaan. Sa Facebook post ni Tulfo, kabilang sa mga tinukoy nitong posibleng nagpondo. Facebook post pala yun. Para sa nasabing destabilisasyon sina Vice President Sara Duterte, Davao City Representative Pulong Duterte at dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Naglabas din siya ng insider list ng mga umanay tinutukoy ng gobyerno na nasa likod din ng umanay destabilisasyon. Kabilang dito sina Gerald Bantag, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Rodante Marcoleta, Benjamin Magalong, Romeo Poquis, Orly De Leon, Attorney Ferdinand Topacio, Jerry Baha, at Anthony Taberna hindi kasama. Ayun. Buti na lang, di tayo kasama dito. Buti na lang. Alas 6:09 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? The search is on. Aba. Nasaan si Senator Bato? Ayun. May nga naghahanap na kay Senator Bato, ha? Dahil no show ang senador sa pagbabalik ng sesyon ng Senado kahapon. Kasunod dito ng mga ulat na inilabas sa umano ng International Criminal Court and arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng war on drugs. Yung ba ang dahilan kung bakit wala sa session kahapon? Obo. Baka naman binibigyan lang natin kaagad ng konklusyon. Baka naman may ibang dahilan si Senator Bato. Baka naman. Samantala, handa naman si Senate President Baka naman nagpagupit. Pro Tempore Ping Lacson na payuhan si Senator Bato de la Rosa. Magpayo nga kayo. Kaugnay na posibleng warrant of arrest, pero hindi niya pwedeng habang buhay na magtago sa Senado ang mambabatas. Paliwanag ni Lacson, pwede lamang magamit ang immunity na mayroon ang mga senador na nagpoprotekta sa kanila sa pag-aresto kapag nasa sesyon ang Kongreso. Nako. Yun. Sa pag walang sesyon, hindi na pwede. No? nako. Para naman tinakot ni Senator Ping Lacson to si Senator Bato. Parang ang hindi siguro naman binibigay lang ni Senator Ping kung ano yung nasa batas. Lalo pat di ba't may particular na kaso lang, yung bigat ng kaso na pwedeng gamiting sanggalang ng isang mambabatas ang Kongreso. Papaliwanag to ngayon ni Prosecutor General Richard Padulyon. Tama. Sige, si PG na ang dapat na magpaliwanag. Nilinaw. Rod, good morning, Rod. Nilinaw ni Prosecutor General Richard Fadulyon na walang immunity si Senator Bato de la Rosa. Matindi kahit isa siyang mambabatas. Tugon ito ni Fadulyon sa mga tanong kung may haharang sa posibleng pag-aresto at pagsuko kay De La Rosa oras na makumpirma na ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Ayon kay Fadulyon. Ano? Fadulyon! Ngayon! may restriction lamang. Ito na, ang kung mahigit 6 na taon ang penalty. So pag below 6 years, pag below 6 years kumbatsero, pwede. Pwedeng pwedeng mag hindi pwedeng gamitin yung damputin. Ayun. May immunity kapag below 6 years. Ganun ba? Tama ba? Parang ganun ang intindi ko. Ang immunity niya ay yung mga maliliit na sa kaso lang. At ayan. Hindi rin anya maipatutupad ang pag-aresto kung nasa sesyon ng Kongreso. Ayun. Giit ni Fadulyon. Ngayon! Kala ko sinisimulan mo lang. Giit ni Fadulyon. Ngayon! Hindi maririnig yung
Dahil siguro ni PG Richard Anthony Padulyon, bakit ba ngayon kayo? Giit ni Padulyon, ngayon! ikaw konsidera pa rin nila sa pagpapasya sa gagawing aksyon ang posisyon ni De La Rosa na humiling ng asylum sa Senado. Sige nga. If you're talking about the possibility of the arrest and the possibility of probably having or raising the issue of immunity, there's no such thing as immunity even if you are a legislator. Now, of course, there are certain restrictions. If the penalty is more than 6 years in one day, then the same cannot be implemented during a time when Congress is in session. But certainly, there's no restriction as to the arrest. If, for example, they're on recess, although we have heard the good senator already make some statements before that he would seek possible asylum or refuge in the Senate. Yan po ang tinig ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon. So, paano daw? Ano daw ang hindi ko masyadong naintindihan eh. Pakiulit. From the top. Hindi, ito pala, si Senator Ping pala mismo ang nagsabi na yan pala guaranteed by the Constitution. Yung protection na yun sa isang mambabatas. The Constitution is very clear. Maliwanag ang saligang batas On the matter. sa bagay na ito. First, Una, if the penalty is less than 6 years. kung ang parusa ay mas mababa sa 6 na taon. There is immunity from arrest when Congress is in session. Meron pa ring immunity sa pag-aresto kung may sesyon. Yun daw yung limitation. That's the limitation, sabi niya. Kaya nga sabi niya, hindi nga raw pwedeng magtago indefinitely forever sa Senado si Senator Bato. Yun. Lalo pa nga, at unang-una nga ay ang pinag-uusapan dito ay kasalanan na ang parusa ay higit 6 na taon. Higit 6 na taon. Higit 6 na taon. No. Yeah. So, antabayan na natin. Subukan nga natin tawagan niya, si Senator Bato. Si Senator baka Bato. sakali. Baka naman may ibang dahilan kung ba't hindi siya naka-attend ng sesyon. Baka naman alam mo ang pangkaraniwang dahilan naman diyan kung batyero. Kahit naman mga empleyado ay LBM. Kasi paano mo na i-check? Hindi ba? Yung lagnat kasi, boss. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Boss, hindi ako makakapasok kasi nilalagnat ako eh. Problema yun kasi kailangan pa kumuha ng medical certificate. Nilalagnat o trangkaso. Pero pagka LBM, ano naman, nag-LBM ka nung kasalukuyang hindi ka makapasok Hindi kailangan ng medical certificate. Ano ko ba't naturuan natin to si Paring Ray ng mga pamamaraan? Sabi ni Paring Ray, gamit ko na yan. Nagamit ko na yan. Ay, nako. 6:16, alas 6:16 ang ating oras. Naimbag na bigat, kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Fake news ang balitang patay na si dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ang katotohanan na siya ngayon ay nasa Intensive Care Unit o ICU dahil sa pneumonia. Ayon kay Jack Enrile, anak ng senador, buhay ang kanyang ama. Ngunit inamin itong anytime ay maaari na itong pumanaw. Nilinaw din ito na hindi 101 years old ang edad ng kanyang ama, kundi 103. Aba, nagkamali pa pala tayo ron, ano? 103 batay sa official record sa simbahan ng Cagayan. Sa pagbabalik ng sesyon kahapon, kinumpirma ni Senator Jinggoy Estrada na nasa ICU ang dating Senate President at meron itong slim chances of survival. Dahil dito nag-alay ng panalangin ng mga senador para sa paggaling ni Enrile, ang nanguna sa kudita laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1986. Very sad information that our former colleague, former Senate President Juan Ponce Enrile, is currently in the intensive care unit of an undisclosed hospital suffering from pneumonia.
And I heard from a reliable source, a very, very reliable source, that he has slim chances of surviving. Si Senator Jinggoy Estrada. Talagang matatanda pag tinamaan ng pneumonia, napakahirap. Ano? Yun ang karaniwang nagiging dahilan ng kamatayan ng isang may edar. Totoo. Kasi yan hangin na ang pinag-uusapan niya kumbatsero. Pneumonia sa baga. Sa baga, ano? Sa baga, kumbatsero. Ayan, Sana naman natin, 103. 103 years old. Alas 6:18 na ng umaga, Tita Helen, magsaing ka na! Timbog ang 3 Chinese nationals na manay sangkot sa online cryptocurrency scam sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa Bureau of Immigration, naaresto ang naturang mga Chinese na may edad 27, 37 at 50 sa isang hotel sa Tomas Mapua Street. Buti na lang hindi nyo na pinangalanan itong mga Chinese na to. Ang mga ito, gusto mo ba? Gusto mo ba pangalanan? Wag na, ayos na. Ang mga ito, parang hinahamon mo si mother eh. Sila po ay tinuturong nasa likod ng isang cryptocurrency investment scheme na nambibiktima ng mga investor sa Hong Kong. Biguri ng mga suspect na makapagpresenta ng kanilang valid passport at immigration documents at napagalaman ding overstaying ang dalawa sa kanila. Sa ngayon ay dinala na ang mga dayuhan sa BI Warden Facility sa Taguig City at pinoproseso na rin ang kanilang deportasyon. Nabasa mo ba yung balita, kumbatsero at Yuel? Merong isang ang tawag dyan Queen of Wealth sa UK. Chinese national to, kumbatsero. Na inaresto. Ito yun, dahil sa kanya mga pang-scam din. Siya ay nakuhanan ng $6 billion na Bitcoin. Uy, tindi, $6 billion worth Bitcoin. of Bitcoin. Ang tindi nun, ano? Oo, kaya yun daw ang pinakamalaking amount ng isang cryptocurrency na pag-aari ng isang tao, isang pribadong tao. Yung iba kasi kumpanya mga may hawak ng malalaking Bitcoin, pero yan pala isang individual, $6 billion. $6 billion. Wow. Nag-umpisa siyang mang-scam ng mga Chinese sa China, tapos ay nagpalit ng pangalan, nakapunta ng UK, at nagugulat daw yung mga British authorities kung makabili ng mga mansion, ng mga ganito. Dinaig si Bryce Hernandez, ha? Saka si Henry Alcantara. Nakita mo na, Yuel? Nakita mo ba yung item? Pakihanap niyo yung news item. Binabasa ko kahapon Naalala kita Bakit ako? Dahil sa Bitcoin. Sa Bitcoin. Ikaw lang nagturo sa akin yan. Pero inuulit natin, hindi ho masama ang crypto. Yan na po ang cryptocurrency. Yan na po ngayon ang in ngayon sa panahon. Ang Bitcoin o cryptocurrency, hindi po masama yan. Meron lang ilang ginamit kasi sa scam individual, meron lang ilang masasama na ginagamit sa kasamaan yung crypto at Bitcoin. Basta tandaan ninyo mga kababayan, ito lang ang tip lang namin ni Kumbatsero to, kapag kayo ay inaamuki o hinihikayat na mag-invest crypto, laki ng kita rito sa Bitcoin. Magbibigay ka lang ng ganito pera at siya na bahala mag-invest. Huwag ko kayong sasali doon. Maniwala kayo. Sigurado scam yun. Gusto po nyong mag-trading sa cryptocurrency, pag-aralan ninyo. At para matuto kayo ng technique o pamamaraan kung paano kumita sa crypto, PM is the key. I-PM nyo po si Kumbatsero. Siya nakakalam. Ay, nako. Pero inulit natin, may mga nang i-scam gamit ang crypto o ang Bitcoin. Pero kung yung Bitcoin mismo, crypto, hindi scam yun. May mga bansa na nga po na ginagamit na nga po itong ang Amerika, ang ilang mga estado sa Amerika, ginagamit dito na nila sa Pilipinas, Kumbatsero, may mga bangko ngayon na talagang meron ng crypto wallet na pinopromote. Yung Union Bank yata, meron. Union Bank, very aggressive sa ganyan. Dahil alam nila, yung AI nga dati, pinagtatawanan natin Di ba yung nung nag-umpisa tong AI, pinanood natin pelikula na artificial
artificial intelligence. Oo. Wala yan, malabong mangyari malabo. yan. Ngayon, Kaya ayan na. pagka hindi ka natuto ng AI, naiwanan ka na sa kwentuhan. Pag-iwanan ka na. Iyan. 6:23 ang ating oras. Susunod! Tito Bo! Aba, meron palang 17 kongresista ang ipinapatawag o iniimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Aba? Sino-sino kaya yan? Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:23. Number 1. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Matindi Balita. itong babae pala na to kumbatsero. Yung Bitcoin Ang scammer. Bitcoin scammer na tinatawag ding Queen of Wealth sa UK ay si Jimin Qian. Reyna ng kayamanan. 11 years na daw iniimbestiga to sa money laundering. Okay. At ayun, Jimin Qian, 47 years old. Aba, 47 lang. 47 years old, batang-bata, kumbatsero, pero matagal ng scammer. Paano kayang pang-scam ang na ginagawa niya kumbatsero, papangakuan niya yung mga yung mga na-scam niya. Kababayan niya Oo, na ng Chinese. 300% return. Ayun, yan ang sinasabi natin. Oo, at ang mga ang mga meeting niya kung saan siya umaakit sa mga luxury hotels sa Ayun. China. Ayun, At ang kanyang yan ang pang-engganyo nila. ang engganyo niya, ang kanyang pang-akit, Britain Nice Life Insurance Scheme, yun ang tawag niya. Oo. So, antindi, bumili siya ng mga properties Sa UK. sa UK. Katakot-takot na ari-arian kung ba't yun. Kaya siya inimbestigahan. Kaya siya, ba't mga ganito tong taon to, bumibili ng, as in, buong Europa, bumibili ng mga alahas, tens of thousands daw po ang ginagastos ng mga pounds sa sapatos at damit. Yun ang naglaglag sa kanya. Nadali. Yun talaga, yung Yun talaga. marangyang pamumuhay. Sana diba, nakikinig kayo dito rin sa atin, mga contractors. mga contractors, mga nakinabang sa pera ng gobyerno. Ayan, Ito may binili daw na isang E-Class Mercedes, 25,000 pounds. At yung kanyang anak naman ay nag-prep school lang to. Ang matrikula ay 6,000 talaga. Pero walang kwenta yung sasakyan niya. Ano lang pala E-Class na Mercedes. Para sa wala kay Diskaya yan. hindi, para daw sa anak lang to. Para sa anak lang para yan. sa anak lang. So, yun nga, yung luho. Tinan mo naman Kapag yung hindi napigilan ng luho, yan ang maglalaglag sa yan ang tinan nyo. Pwedeng maitago na yan Dahil lalo na kapag ang scam ay na ginagamit through crypto, napakadaling itago. Marami na nga hong natututong politiko sa crypto crypto. Hindi ho para i-trade o para mag-invest sa crypto, kundi doon itinatago ang kanilang kayamanan. Tanong nyo sa akin, tanong nyo kung paano. Paano? PM is the key. Ito pala, kaya Totoo po yan. tama ka kumbatsero Nung may isang pagkakataon, bibili siya ng isang 7-bedroom Hampstead mansion with a swimming pool. Okay. Na ang halaga ay 24 million
pounds. Oo. Ang ginamit niya sa pagbili, kumbatsero, ay 800,000 euro. Siguro, pang down mo na to, converted from Bitcoin. Bitcoin. Ayun, Ayun na. Kaya yun nung, ang pinambibili. Oo. alam niya kung gaano karaming Bitcoin ang nakuha sa kanya? 6,000 Bitcoin, pirasong Bitcoin. Hindi ho yun na nakuha sa bahay niya na nakatago sa kahadiyerong Bitcoin. Kasi wala hong ano. Yung nakikita nating mga bilog na may nakalagay na B na kulay gold. Ano lang yun? Hindi pala 61,000 Bitcoin. 61,000 Bitcoin. Hindi ho piraso yun o yung physical na bilog na may B. parang hindi ho yun. Digital currency po yan, yung Bitcoin. So 61,000 more than 61,000 Bitcoin ang nakumpiska sa kanya. Matindi. Matindi. Talaga namang super galing sa pang-scam yan. Magkano ang Bitcoin ngayon? Bumaba ng konti ngayon, kumbatsero. From 100, yung highest, yung all-time high niya ngayon ay 123,000 US dollars. 126,000 plus US dollars. US dollars. Siya ngayon ay nasa Bumaba na. 102. $1,800 per Bitcoin. Per dollars Bitcoin. ho yan. Dollars. Mabibis to talaga pagka ganito ang mga purchases mo. Kapag hindi na napigilan. Hindi mo na napigil eh. Nanginginig ka na siguro. Anin mo pera mo. Sabi siguro, anin ko itong pera to kung hindi ko gagastusin. Ayun, doon siya nalaglag. Yun, nadali. Samantala, Yeah. arestado naman ang isang ina dahil sa pagtatangka nitong ibenta online ang sariling anak na lalaking sanggol sa Marilao, Bulacan. Sa ulat ng PNP Women and Children's Protection Center, iniaalok ng suspect ang kanyang 4 na buwang sanggol sa halagang 25,000. Dinala na ang suspect sa tanggapan ng WCPC sa Camp Crame habang pinaplantsa pa. Aba, kainam naman. Pinagplantsa pa. Kainam naman mga taga-CIDG, no? Ipinagplantsa nyo pa. Ang ihahain sa kanyang kaso, paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act at the Special Protection of Children's Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nakatakda namang i-turnover ang sanggol sa Local Social Welfare and Development. Ito, mahirap alagaan ito. 4-month-old pa lang, kumbatsero. Mahirap pa yan. Padidihin pa yan eh. Padidihin talaga ito. Pero walang problema kay Kuya Big Time Bernard. No problem. Huwag mong pa iinumin ng N plus gold. Pamatanda lang yung N plus gold, ha? Bernard. Planong ibenta ni Business Tycoon Manuel Pangilinan ang Metro Pacific Investments Corporation o MPIC. Ito pong 35.8% na bahagi niya, yung kanyang ownership ng LRT1. Ganon. Na ito dito pong sa LRT o Light Rail Manila Corporation, LRMC. Dahil ito sa pagkalugi. Ay, nalulugi. Ni MVP. Dulot daw po ng mababang bilang ng pasahero. Ha? LRT? Katakot-takot na ang pasahero niyan. LRT, ano yan? LRT1, kumpatsero. Yung pinakaunang LRT. Nakutakot-takot ang pasahero niyan. Kalahating milyon nga pasahero nito araw-araw eh. At ang hindi pag-aproba ng pamahalaan sa panukalang taas pasahe. Ayun. Ang dami kasing mga proposal na yan eh. Kasi pagka investor ka, meron kang tinitingnan kung saan mo kukunin yung gagastusin mo at kikitain mo. Siyempre, nag-invest ka nga eh, para kumita. Hindi para malugi. Kaya paliwanag ni Pangilinan, hindi pa bumabalik sa dati ang dami ng mga pasahero mula nang magka-COVID-19 at patuloy silang nalulugi sa LRT1. Sa datos ng MPIC, lumago ang kita ng LRMC sa 14% o 2.88 billion noong 2024, mas mataas kumpara sa 2.52 billion noong 2023. Gayon pa man, 828 million daw po ang nalugi sa kumpanya dahil kailangan nilang gumastos para sa pag-upgrade ng original alignment at pagtatayo ng bagong linya ng tren. Kaya pala hindi na nalilinis ang kubeta dito eh. Kaya wala nang tubig dito eh.
Oo, nako, ganun pala sitwasyon. Hindi man lang tayo sinabihan ni MVP para... Kung nagpo-problema ho kayo sa pera, alam nyo naman yung number ko. Ayusin nyo mga number. Ganun naman pala may problema. Bihira kayo. Para kay Pat, para kay Pat magkakaibigan. Sinaluwalan mo na sana natin. Ay, siguro na MB. Napakayayabang nitong dalawa. Sabi, sino ba itong dalawa ito? Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Matapos Parang tapos na yun. Parang may nauna parang kilala ko itong matapos. Para si Norilyn to. Matapos muling mahalal bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, kaagad na ikinasa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang pagpapatuloy ng hearing sa Biyernes kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Senator Lacson na inimbitahan nila sa pagdinig sina dating House Speaker Martin Romualdez at 17 pang congressman na binanggit na mag-asawang Curly at Sara Diskaya na umano'y nakakuha ng kickback mula sa mga kontrata nila sa DPWH. Ang mga imbitasyon ay dinaan sa pamamagitan ni Speaker Faustino D. bilang interparliamentary courtesy, habang ang imbitasyon kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ay ipinadala sa kanyang address dito sa Pilipinas. Kasado na po ang hearing sa Biyernes. Kinumpirma naman ng Immigration Bureau na umalis na ng bansa si dating Public Works Secretary Manny Bonoan patungong Amerika. Na pinayagan naman ng BI kahit may Immigration Lookout Bulletin Order. Bakit daw? Dahil wala naman itong hold departure order o warrant of arrest na ang nag-i-issue ay hukuman. Issue ng bayan. Makatotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Sa mga gustong manalo ngayong araw na ito sa ating Pasko Panalo promo,
Abay, andyan sa Almanza 2 sa Las Piñas ang ating RH6 Sherwin Alfaro. At ang word of the day ay good news! Ayan, good news! Ano bang good news ngayon? Ba't yan ang... Naghanap na tayo ng good news, ano? Good news ba itong muling pagbubukas na ito ng sesyon ng Senado? Ayan. Hinahanap po at hinihintay ng Senado si Senator Bato. Wala pong pasabi pa kung walang paramdam. Walang paramdam. Matapos nga ho itong pasabog ni Ombudsman Boying Rimulya na meron ng arrest warrant ang ICC. Meron na ba talaga? Ano ba? Lahat wala eh. Ano ba ang totoo? Paski ang DOJ ay nagsabi na wala silang alam. Sabi ng DOJ wala. Ang sabi ng ICC mismo. ICC mismo. Wala. Yung abogado ng dating Pangulong Duterte. Yan, si Kaufman. Kaufman. Wala rin. Saan kaya nakuha niya? Baka naman merong diniretso na sa kanya. Baka hindi. Dapat malalaman yan. Iko-course, lalo na't ngayon ombudsman, hindi naman siya executive branch. Hindi siya ang papadalhan nun ng official communication mula sa ICC. Department of Justice talaga yan, kumbadjero. Tama. Kaya nga di bale, kung meron man o wala, doon na sa safe side si Senator Bato. Ang safe side ay mag-hibernate. Pero sinusubukan pa rin nating makontak si Senator Bato at malaman natin kung siya ba'y may LBM lang o talagang umiiwas muna siya sa gitna nitong mga balitang ito. Wala naman na si Kwan Wala naman na si General Torre, ba't sila kinakabahan? Kaya nga Eto na, kumbachero. Si DPWH Secretary Vince Dizon, kasama na natin. Ano ba ito? Via Zoom? Phone pads. Secretary Vince, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, Ka Jerry, Ka Tunying. Magandang umaga po. Pasensya na, Sek. Nabala namin kayo. Alam naming busy kayo sa napakaraming trabaho ninyo. Hindi lang yung may mga kinalaman sa flood control, kundi itong mga pinsala ng dala ng mga nagdaang kalamidad. So far, unahin muna natin itong mga inaikutan ninyo at mga report na natanggap ninyo sa mga damages ng dalawang magkasunod na malalakas na bagyo. Si Tino sa Kasuuan. Opo, alam niyo naman po na bawat sakuna natin at medyo ito nga, sunod-sunod itong mga tama sa atin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pero ang order po ng ating Pangulo talagang immediately, kung kakayanin, the day after ng sakuna, humupa yung mga sakuna natin. Talagang dapat on the ground po tayong lahat. At immediately, nagtatrabaho na po tayo para mabigyan ng immediate relief itong mga kababayan natin kinamaan po nitong magkasunod na bagyo, itong bagyong Tino, itong bagyong Juan. So tuloy-tuloy po ang ating clearing operations dito sa DPWH. Kahit na sunod-sunod, pinipilit po talaga nating bilisan at mag-normalize kaagad-agad kahit papano yung buhay ng mga kababayan natin. So, dito po sa Kabikulan, lalo na sa Catanduanes, sa Kamsur, at sa Albay, tuloy-tuloy po yung pag-clear natin. Alam niyo naman po, maraming tinamaan ng mga landslide, maraming pinasok na tubig dagat, itong mga kalye natin. Kaya po, hanggang ngayon po, tuloy-tuloy po ang clearing natin. Pero marami na rin po ang ating na ayos na mga area at nabuksan. Papasok naman po sa dito po sa Aurora, yung pong kalye po na talagang winasak nitong storm surge sa may Dipakulaw, na ho natin as of yesterday, passable na po siya. Bilis, pero talaga pong nasira na yung kalye. Nasira po talaga yung buong parang natungkab, yung semento. Oo, talaga winasak po talaga ng mga malalakas na alon. Pero ngayon po, napatag na po natin yan at passable na po siya as of yesterday morning. So, nakakadaan na po at pupunta nga po ako ng Aurora sa Biyernes para po i-supervise po mismo natin yung pagsisimula na ng pagsasaayos ulit nung kalye. Pero syempre,
kailangan ma-disenyo na natin ang tama ito ngayon para titingnan na natin, no, kung paano natin mas gagawing mas matibay, no, dahil dito sa nakita nating pagwasak nitong storm surge dahil sa uwan, no. Oo. Tapos paakit naman po sa norte, sa Bella, sa Cagayan, at sa Pangasinan, ganun din po ang ginagawa natin, no. Marami po kasing mga tama, Katunying, Jerry, no, sa mga coastal areas po Yes. no, ang mga tama. So kailangan po lahat ng mga nasirang mga highway, nasirang mga kalye, kailangan nating bilis-bilisan po ang ang pagpapagawa. And kasama na rin po yung mga classroom at yung mga ospital na tinamaan dahil sa napakalakas na hangin itong uwan, no. Dito naman po sa Metro Manila, nakita niyo naman po, no, nagpunta po ako sa Navotas saka sa Maynila nung nakaraang araw nung Lunes mismo, nagpunta na po ako doon. At yun nga po na medyo nagalito ako dahil sa report sa akin ni Congressman Toby Chanco at ni Mayor John Ray Chanco na yung pagang winasak na parte ng seawall nung High Tone Corporation, no, yung meron po kasi silang barge, no, dredger barge na tumama dun sa seawall nung nakaraang pang mga bagyo na hanggang ngayon hindi pa nila pinapagawa. So nag-commit na lang po ako, nagdesisyon na po ako nung Lunes, sinabi ko kay Congressman Toby at kay Mayor John Ray na ang DPWH na po ang magpapagawa nun, no? Na at kakasuhan na lang ho natin yung High Tone Corporation at babawiin natin yung gagastusin natin na pagpapagawa ng seawall. So sabay-sabay po natin kailangan gawin to kasi sabi po ng Pangulo, kailangan bilisan natin gasto. Pero nakakagalit lang po itong High Tone Corporation, alam niyo naman, controversial ito. Ito yung korporasyon na pagmimay-ari ng kapatid ni former Congressman Zaldico. Hanggang ngayon pala, hindi pa nila inaayos. Kailan ho yan na nasira, Sec? Noong nakaraang bagyo pa? Nung nakaraang bagyo pa, parang mga 3 buwan na yung nakaraan, 4 na buwan na nakaraan. Tapos may pinapagawa. Yung iba pong mga nakasira, pinagawa na, naayos na, ito na lang. Tsaka dyan din ba sa Navotas yung may binabanggit na pumping station ba yun o navigation gate na hindi gumagana, na mula nang magawa hindi pa napagana? Hindi, sa Sunog Apog po yun sa Manila. Sa Maynila po yun. Pinuntahan ko din po yun ng Lunes. Ang maganda po, ito nga po, naghihintay po ako sa Pangulo natin, nandito ako sa Parañaque ngayon. Meron po tayong sisimulan na talagang Greater Metro Manila wide, kasama po ang Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, at buong Metro Manila, na magano tayo, no, flood mitigation program. Nalilinisin po natin lahat ng mga estero natin, lahat ng mga waterways natin, at sisiguraduhin po natin, sabi ng Pangulo, lahat ng hindi gumaganang pumping station na taon na ang binibilang, kamukha po nitong Sunog Apog sa Maynila. Sorry, napakapampangan ako doon sa Maynila. Papaganahin na po natin lahat. Alam niyo, itong Sunog Apog, 2020 pa po. 5 taon na itong hindi Mario Josep, 5 taon? 2020. Grabe. 5 taon na po. 2020 pa po ito. So, sabi ng Pangulo, paganahin na yan. Once and for all. So, sisimulan na po yung pag-rehabilitate niyan ngayon na nalaman na po natin kung anong problema. Nagpatulong po tayo sa private sector. At ngayon po, sisimulan na. Hopefully by December, yung isang pump gagana na. At sa susunod na tag-ulan next year, yung buong Sunog Apog po finally. Gagana na po ito finally. Ano po yung reason bakit yung Sunog Apog na yan bakit hindi gumagana for 5 years na? Ito nga po, no. Itong nakaraang isang buwan kalahati nga ho, talagang pina-assess natin at nalaman na talagang may problema yung disenyo ng pagkakagawa. No, so kailangan ayusin yon, remedyohan yung disenyo. Alam nyo, alos 1 billion na ang ginagay dyan. Simula nung 2020. Pero DPWH po pala nag-umpisa yan. DPWH project po yan. DPWH po. 2017 po nag-umpisa. In-inaugurate pa po yan noong 2020. Pero kahit na in-inaugurate, kinento sa akin ni Mayor Isko, hindi pa ho gumagana since then. Nakakagalit po talaga. Pero wala po, yung sabi ng Pangulo, sige, mananagot naman yung mga kailangan managot dyan, pero kailangan muna, pagganahin muna natin para naman
magawa na niya yung trabaho niya at hindi na bumaha. Alam niyo, yung sunog Apogo, yung mga baha po aabot hanggang Espanya. Tinan nyo na yan. Oho. So yung mga, kung yan po ay mapagana, kahit po yung baha hanggang Espanya, masusolusyonan. Mababawasan. Oo. Ang ganda pala. Ang ganda. Pero kung problema sa design, hindi ba design ng DP yun? Oo. Design ulit DP yun. Susundin lang naman ng contractor yun eh. Tama po. Pero ano din no, marami ho talagang problemang ganyan. No? Ang daming mga pumping station na hindi gumagana. Kahapon nga ho, nagpunta ako dun sa nasira naman nung yung Estero de Paco pumping station na yumupi po yung floodgate, awa naman po ng Diyos, pasok pa sa warranty period. Nangako po yung contractor sa atin kahapon na matatapos niya in 14 days yung remedyo. Tapos within 3 months, mapapa-improve na rin, no, para hindi na ganun kadaling bumigay yung yung bakal na gate dun sa so ipo-fortify na rin ho nila pagkakasinigan. Kapag ka po ba, Secretary, ito kailangan talaga solusyonan na lang Secretary, pwede po bang i-educate nyo kami dyan? Di ba, halimbawa, yung isang proyekto natapos, nasira, tapos after say 3 years, nasira, whether force majeure o kaya talagang nasira siya mag-isa niya, di ba kaya kayo nagre-require sa mga contractor na kumuha ng insurance para hindi naman mabigatan yung contractor kapag may back job, ang mag-check yung mga adjuster ng insurance. Ang magbabayad yung insurance company. Jerry, dalawang bagay yon, no? Una, yung insurance, yung tinatawag nila performance ban. Just in case na may palpak na ginawa yung contractor, kamukha nung sinabi mo nga, yung kailangan ng back job kasi may problema, pwede pong kunin yun doon sa kanyang performance ban. Ayun. At ano ho yan? 30% po yan usually ng total contract. Okay. So, pagka kunyari, may palya, no? Usually ang performance band, depende sa tagal, no? Usually 3 to 5 years, no? Pwede yang balikan, no? Pwede kunin ng gobyerno yan, doon niya gagamitin para ayusin yung palya ng kontratista. No? Pero meron din tinatawag na warranty period. Ibig sabihin, kapag kunyari may nasira, no? Parang TV o kaya pag may nasira dyan na hindi naman kasalanan ng gobyerno nung nagpagawa, pwede nating gamitin yung warranty period na yon para magawa. So yun po ang gagawin natin dito sa kaso ng Estero de Paco. So sabi ng kontratista, wag ang gastos ng gobyerno. 14 days, i-remedyoan niya para lang magamit na yung mga bomba natin diyan para hindi naman binabaha yung mga barangay natin diyan sa may Paco. Pero gagawin na rin nga yung pagpapalakas pa nung floodgate para hindi na maulit yung nangyari kasi ang lakas talaga nung pasok ng tubig nitong uwan talagang grabe yung pressure na talagang kinikwento sa akin na nakita ko yung footages, talagang talaga yung puwersa ng tubig talagang napakalakas. Kapag ganyan na ang pinsala, madalas nga ho namin pag-usapan dito, Secretary, kahit na mga mauunlad, malalaking bansa, binabaha din at naapektuhan din. Pero ang iniisip ko pa lang yung mga ginagawa niyo, trabaho niyo, parang napapagod na ako. Actually nga, magkakahalo-halo na yung kwento niyo. Iniisip ko pa lang yun, hindi pa ako ang gumagawa. Pero puntahan ko yung mga damages ng Tino, Secretary, dahil mukhang mas matindi yun sa Cebu especially. Sa fatalities lang, sa casualties lang, 230 plus na, tapos may missing pang mahigit na 100 doon. Anong pinakamalakihong damage sa infrastructure ng Tino? Alam nyo, ang malaki pong problema sa nangyari sa sa Bagyong Tino, lalo na sa Cebu, sa Negros, sa ibang parte ng ng Region 8 at ng Panay Island, yung damage dito sa mga natin, dito sa mga kalye natin, lalo na sa mga bulubundukin, Yun ang pinakamalaking problema. Ngayon, dahil nga sa mga landslide, at saka dahil sa ragasa ng tubig galing sa mga ilog sa bundok,
talagang tinamaan po yung maraming mga kalye natin dyan. So, marami pong mga barangay ngayon sa iba't ibang lugar na tinamaan ng Tino, naka-cut off, no? Dahil nga, walang kalye, no? So, Opo. yun ang talagang nakapokus tayo. Pero hindi lang doon, katunin ka, Jerry, inutusan din tayo ng Pangulo na mag-focus din doon sa ano na ba ang gagawin nating mga flood mitigation dito sa mga areang to. Kasi talagang nalaman kasi namin ng Pangulo, no, 2 days before kami pumunta ng Cebu, na merong master plan na nung 2017 para sa Cebu. O 2017. Tagal na, 8 years ago. Yan, no? 8 years ago. Ang problema, hindi na-implement ng tama o halos walang na-implement dun sa mga proyektong sinasabi dun sa master plan na kinakailangan ng Cebu, lalong-lalo na dun sa 3 magalaking ilog, yung Mananga, yung tumama sa Talisay, yung Butuanon, yung tumama sa Mandaue, at yung Kotkot na tumama sa Liloan. Yun, meron ng mga proyekto na dapat nagawa na sana. Ano nangyari po? Ng tama ito. Hindi po ginawa, iba ang ginawa. Iba ginawa. Ay, nako. Meron ng solusyon sana sa problema, hindi ginawa, iba ginawa. Hindi ginawa. So, yun po ang talagang sinabi sa akin ng Pangulo na nasa Cebu kami, na once and for all, itong mga lahat ng mga proyekto dito sa master plan, i-implement na. Oo. Kasi nandun na ho naka-identify na ho. Kunyari ho, yung Mananga Dam. No? Ano ho yun, no? Dam po yan sa bundok ng Cebu, dun sa upstream ng Mananga River. Kung yun po nagawa, tingin ko naman, 8 taon, kayang gawin yun, no? Kung yun po nagawa sana, hindi po rumagasa ng ganito yung tubig dito na talagang ang daming sinira at daming namatay sa Talisay. Yung pong... Kasi yun ang kailangan Opo. Kailangan, ang pumatay po kasi sa mga kababayan natin sa Talisay, ang sumira sa mga bahay doon, yung ragasa ng tubig mula sa bundok. Napakalakas, na napakalakas. Kung meron tayong flood control na totoo, no, hindi lang yung flood control na pinagkakakitaan, na-control yun. So yun po ang utos sa akin ng Pangulo. At kahapon nga po kasama ko si Secretary Babe Singson, tutulong din po siya sa pag-execute na nito mga proyektong to. Kasi nandyan na Nandyan na. May plano na, may disenyo na. Ang kailangan na lang dito, implementation. Teka, Secretary, hindi ba kayo magkakaproblema doon kung ang budget for flood control sa 2026 tinuklap na, tinanggal na? Paano yun? Tingin ko po unang-una, meron po tayong mga makakalap na savings ngayong 2025. Meron tayong savings, no? Kaya pwede nating So dito pa lang sa savings ng 2025 popondohan na. At ikalawa po, nag-usap din po kami ni Administrator Eddie Guillen ng National Education Administration. Pagtutulungan po namin para at least masimulan na itong mga proyektong to. Kasi hindi naman matatapos ng 1 taon yan, katunying ka, Jerry. Pero ang importante, sabi ng Pangulo, umpisa na next year yan. Tapos tutuloy-tuloy na lang natin. Maganda nga yung partnership nyo ni Administrator Guillen yung pagka-flood control, multipurpose May flood control na, tapos source pa ng potable water, tapos sa irrigation, tourism pa, irrigation pa. Tama po. Alam mo, nakakalungkot katunin ito, last na lang siguro. Talagang maintindihan ng mga kababayan natin. Alam mo, ang Cebu po, may water problem yan. Yung tubig na gagamitin ng mga kababayan natin. Kulang na kulang ang tubig ng Cebu. Na hindi mo maintindihan kung bakit. Dahil napakadaming tubig. Napakaraming tubig. Nakita nga natin. Ang daming tubig na nanggagaling sa mga river system. Pero hindi nakokolekta, hindi na-i-impound. So tama po kayo, no, na hindi lang to flood control. Sabi nga ng Pangulo, kung gawin natin itong mga dam na to, makokontrol na natin yung ragasa ng mga ilog pababa sa mga populated area, may iwasan natin itong ganitong klaseng damage at itong ganitong klaseng loss of life. At the same time, makakaipon tayo ng tubig, magagamit pa ng mga kababayan natin. Yan. So talagang nakakalungkot lang kung bakit 2017 pa pala yan. Tapos hindi ginamit, 8 taon ang dumaan. Napakarami nating... Saan po yun? Secretary, andun yung master plan,
tapos sabi nyo hindi ginawa, ang ginawa ay yung iba. Who decides on that? Ano yan, no? Yung ano na yan, nagdidesisyon na yan. Yung DPWH, syempre, unang-una yun. Di ba? Kasi ang DPWH ang nagpapatupad ng mga proyekto. Di ba, sinabi nga, ang numerong nakita ko mula 2016 hanggang 2025, ang flood control budget sa Cebu pa lang, aabuti ng 50 bilyon. 50 billion. 50 billion. Oo. Sa loob ng nakalipas na 9 na taon. Na 10 taon, opo. Oo, 10 taon. Pero ito nangyari. Pero yun ay ginamit sana sa tama dito sa mga proyekto na nandun na dapat sa master plan. Alam nyo ho, nakakalungkot isipin pero wala tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. Kaya nga. So, talagang nakakagalit, nakakalungkot. Kailangan may managot dyan at yan naman po so sumiti ko lahat yan sa ICI at sa Ombudsman. Pero ang trabaho natin ngayon, sabi nga ng Pangulo, once and for all, implement na natin itong master plan na to para hindi na mauulit ito. Ang immediate na trabaho nyo ngayon, ito nga, yung clearing, pagsasaayos ng mga nasira, pero dalawang paninira ito dalawang pananalasa ito isang natural calamity at man-made calamities. Sa man-made, siguro pag medyo nag-clear na ang sitwasyon, saka siguro kayo makapag-focus ulit dun sa paghahabol naman sa mga may kinalaman sa man-made calamities na dinaranas natin ngayon. Opo. Hindi naman po tayo huminto doon ka Jerry, Katuning, pero ito po talagang mabuti na lang. Meron po tayong Undersecretary Ato Bisnar na nakatutok dyan. Sa po ngayon ang talagang nakatutok kasama ni General Asurin. Siya po ang nakikipag-coordinate sa ICI at sa Ombudsman at sa DOJ para hindi po kasi pwedeng huminto ito. Kailangan talaga lahat ng mga to panagutin ka Jerry Katunin. Asap din po yan na Secretary dahil ang mga kababayan natin medyo naiinip kasi naghahanap ng accountability dito sa lalo na naaalala nananariwa ang bawat mga pangyayaring narinig nila noon kapag may mga ganitong kalamit. Lalo na yung mga video, palagay ko napanood nyo rin Secretary yung mga video naglabasan kung paano niragasa ng napakalakas na tubig ang mga loob ng kabahayan nila. Saka buhay na po ka Jerry, Katuning pinag-uusapan natin dito. Hindi lang to bahay, hindi to kalye, hindi to tulay. Buhay na po yung pinag-uusapan natin. Kaya nakakaiyak ko tayo. Opo. Secretary, maraming salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Katuning, ka Jerry. God bless po. Thank you po. Thank you. Secretary Vince Dizon, DPWH. Jerry Bala at Anthony Taberna sa Ramdam mo yung pagod. Ang hirap nun. Sabi ko, di ba, kung ba isipin ko pa lang yung trabaho, parang napapagod na kagad ako tulad nun, yung pinag-usapan lang natin, devastation ni Tino, devastation ni Uwan, tapos maalala mo pa yung mga flood control dito sa Metro Manila na hindi gumana. Tapos yung mga design, mga nakaplano na hindi nagawa. Tapos ngayon, malalaman mo, mula 2016 hanggang ngayon, nasa 50 billion daw po ang inilaan para po sa Cebu, sa flood control ng Cebu. Tapos ito inabot. Mario Joseph, tapos 50 billion? ang lalong, para kang may sugat na binudburo ng asin, na binigay na andun na yung master plan. Andun na, ito gagawin para hindi. Kung ano-ano ginawa na pinagkakitaan, mga tinamaan na magaling, paano ka namang hindi magagalit doon? At ayan, kumbaga parang sinadya naman na ipakita kung ano yung ginawa nila. Biglang dumating si Tino. At nakita natin kung ano yung mga kabalbalang ginawa dyan sa Cebu. So parang ang sinasabi ni Secretary Vince dito, 6 years ng panahon ni Pangulong Duterte, 3 years panahon ni BBM, ito inabot ng Cebu. Kaya yung mga congressman dyan o kaya ay mga taga-DPWH dyan at mga contractor dyan na baka sabi nyo, buti na lang hindi ako gumawa masyado nung panahon ni Pangulong BBM. Hindi, pagka pala binalikan ang master plan 2017 pa.
Anak ng bakang dalaga. Ang dami. Nako po. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Meron palang minor eruption ang Bulkang Taal. Tingnan mo, sumasabay pa itong Taal ngayon. Huwag naman. Nag-aalburuto. May minor eruption daw pong naitala ang Phivox. Tumagal ng ilang minuto itong Bulkang Taal. Parang Ray. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Dating Speaker Martin Romualdez, 17 iba pang kongresista, inimbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Biyernes. Bonoan, dating Secretary Bonoan, biyaheng Amerika. Mga construction company na sangkot sa flood control scandal, obligadong bigyan pa rin ng 13th month pay ang kanilang mga empleyado. Halos 100 BPOs pinagpapaliwanag ng DOLE sa reklamo ng mga empleyado na pilit pinagtrabaho sa kasagsagan ng Super Typhoon Uwan. Presyo ng gulay, doble ang itinaas matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan. Presyo ng galunggong, tumaas din. ICC, hinigpitan ng pagsasapubliko ng arrest warrant. Ombudsman, pinanindigan na may kopya na ng ICC arrest o warrant of arrest laban kay Senator Bato. Death toll sa bagyong Tino at Uwan, sumipa na sa halos 260. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Aabot na sa 206 na po ang kabuang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyong Tino at Uwan sa bansa. Ayon kay Office of the Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro, umakyat na sa 232 ang death toll sa bagyong Tino, habang 112 naman ang nawawala at 512 ang sugatan. Samantala, sumipa naman sa 25 ang bilang mga napaulat na nasawi sa bagyong Uwan, kung saan karamihan sa mga ito ay dahil sa landslides sa Cordillera Administrative Region. Maliban sa reported deaths, may 29 ding sugatan at 2 pa ang patuloy na pinag-aanap ng mga otoridad. Mahigit 418 milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong Uwan sa sektor ng agrikultura, habang 68 million pesos naman sa infrastruktura sa buong Pangasinan. Sinabi ni Governor Ramon Guico III, pinakanapinsala ng bagyo ang mga coastal towns na nasa hilagang bahagi ng lalawigan dahil sa pinagsama-samang epekto ng ulan, malakas na hangin at high tide. Nilinaw naman ng gobernador na nasa 24,000 individual lamang na kumakatawan sa 7,000 pamilya ang inilika sa buong lalawigan. Taliwas sa unang report ng Office of Civil Defense na higit 400,000 pamilya. Ayun. Bagamat malaki ang iniwang pinsala, wala namang anyang napaulat na nasawi dahil sa nagdaang bagyo. Una rito, sinabi ng OCD na ang Pangasinan ang isa sa mga lalawigan na nakatikim ng bagsik ng bagyong Uwan. Pagdating po sa infra, mga 68 million ang damage. At saka pagdating sa agri, ito po medyo malaki. Although ang report po sa atin ay 70 to 80% na ng palay and corn na harvest na. Pero pag titignan po natin, 418 million pa rin po yung damages sa agrikultura. Malaki, no? Oo. At pagdating sa mga bahay naman po, ay meron parang mga 3,000 no, na partially damaged at mahigit 300
totally damaged. Ang tinig ni Pangasinan Governor Monmon Guico. Samantala may update tayo sa mga pinsala ng Bagyong Uwan. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Jerry at Anthony, nadagdagan pa nga bilang ng mga napaulat na patay sa pananalasa ng Super Bagyong Uwan. Sa tala ng Office of Civil Defense, inilabas ngayong umaga ng NDRRMC, umabot na sa 27 ang reported casualties sa Region 2, Cordillera, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Region 9 at isang hindi pa batid na probinsya o rehiyon. 2 pa ang nawawalang pawang napaulat sa lalawigan ng Kalinga at 36 naman ang sugatan o nasaktang individual. Kapansin-pansing walang naitalang casualty, at least reported casualty, dito sa bahagi ng Central Luzon, partikular sa lalawigan ng Aurora, kung saan unang tumama ang mata ng super typhoon. Sa kabila nito, patuloy pang kiniklear ang Baler-Kasiguran Road na nagpa-isolate sa northern portion ng Aurora mula sa kabisera ng Baler. Sa mga kuha ng DZRH2, nakita natin ang iba pang mga pinsala ng bagyo, gaya ng pinatumpang cottage, winasak na bahagi ng mga seaside resort, sinirang kalsada at mga naglalakihang poste, maging mga kinalbong nyugan. Ito pala, Edniel, yung binabanggit kanina ni Secretary Vince Dizon, yung mga yung kalsadang natungkab ng storm surge. Yan yung kung tawagin sa lokal ay Ampere Boulevard, katabi lamang ito ng dagat. Sakop yan ng bayan ng Dipakulaw. Makikita natin na tinuklap mismo ng uwan yung mismong semento at asfalto nitong nabanggit na kalsada na krusyal para maabot ng Baler, yung capital ng Aurora, northern portion. Ang ganda daw niyan, vloggers haven daw yan eh. Ang dami daw mga tindahan diyan, Edniel. Maraming resort ito, katong Jerry, sa tabi. Kaya talaga namang kahit walang casualty, batid mo yung pinsala at iiwang latay nito maging doon sa kabuhayan ng mga lokal. Alam nyo, 2 araw yan na hindi madaanan, kaya 2 araw din tayong na-stranded doon sa northern area. Ito, nadadaanan na ngayon, pero tsaga-tsaga lang dahil pinatag lang ng konti. Pero siyempre, mga bato-batong naiwan dyan, naranasan natin mismo ka, Jerry, na light vehicles lang yung pinapadaan. In fact, kapag manggagaling ka doon sa northern area at bababa ka sa may area ng Baler, paglampas mo dyan sa may sirang bahagi na Ampere Boulevard, ang haba na nung pila ng mga truck. Yung mga truck na yan, karamihan dyan ay may tatak ng disaster offices. At yung iba naman ay mga private foundation na maghahatid sana ng tulong doon sa northern area. Kaya kung kayo ay nagbabalak pang magatid ng tulong, i-coordinate niyo muna sa ating local OCD at maging sa pamalaang panlalawigan dahil hindi pa rin kayo makadadaan hanggat ganyan pakakitid at kalubak yung lugar na yan. Nangangamba, Jerry at Anthony, yung municipal DRRMO ng Dinalungan, Aurora, kung saan naglandfall itong bagyo. Nakausap natin si Ma'am Merwina Pableo. Baka makaranas sila ng gutom. Kung mananatiling pahirapan yung pag-abot sa bayan sa ating panayam, sinabi ni Pableo na may pera naman na LGU para dagdagan ng una nilang ipinamahaging food pack sa halos 4,000 individuals. Pero syempre, ang problema, kahit may pera sila, wala silang pagkukuhan. Dahil wala silang mabibilan yung kanilang mga kapartner na mga grocery under Memorandum of Agreement. Halimbawa yung 7-Eleven, magitin na natin, nagkukulang na sa supply ng iba't ibang produkto. Wala nang ibang dadaanan, Parang isolated sila. Isolated talaga, Katunying, for almost 2 to 3 days. May isang daanan dito sa may bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre. Pero napakalayo nito sapagkat pupunta ka pa sa City of Santiago, sa Isabela. Naku, layo na ikot. 4 hours. Naku po. Oo. Ang layo ng ikot, tapos pagdating mo sa Isabela, 4 hours pa pababa sa Sierra Madre dahil dadaanan mo yung kabundukan. Ang number 2 na problema, maliban sa layo, hindi pa natin batid doon sa bahagi ng bundok kung may mga landslide pa sa daraanan ng mga tao. Kung pagkain ng problema diyan, kailangan na palang magbarko diyan. Malalim ba yung area na? Palagay ko magagawa ng paraan siguro, Kung malalim, madali. Total tirik na ang araw, medyo papaayos na siguro ang dagat niyan, Dapat magawa na ng paraan. Tinignan ko rin yung baybay area bukod sa may seawall.
At palibhasa kasi nung nagpunta tayo doon sa baybay ng Dinalungan ay ongoing pa yung bagyo. Hindi rin natin nakita kung gaano kalalim pero mukhang malawak itong kanilang pinakabaybay lalo na diyan sa may Barangay Abuleg na winash out ng storm surge o daluyong yung mga kabahayan. Nakita rin ng DZRH News, unang national media, itong landfall area nga, partikular itong Abuleg. Diyan pa lamang sa barangay, 30 houses ang kung hindi man partially destroyed, washed out talaga. Buhangin na lang yung natira doon sa mga nakatayong bahay. Wala mang casualty. Umapila si Mayor RB Vargas at mga residente ng hindi lang pagkain, kundi construction materials. Sa pamalang nasyonal. Kaya para doon sa mga nakikinig sa atin, alam nyo, itong lugar na ito ay dinali rin ng bagyong Pepito nitong nakaraan. Last year. At hindi naman sila naghahangad pa ng mas marami, pero ang naranasan daw nila after Pepito, Jerry at Anthony, ang binigay sa kanila mga ilang peraso lang construction materials. Sana naman ay kahit pa paano mas mainam na sana yung maibigay ngayon, medyo disente naman para doon sa kanilang tirahan at sana kagyap na maabot ng pamalang nasyonal ito ating mga kababayan dito sa Northern Aurora. Ayun, tama Ediel. Siguro by boat, yung binanggit mo kung barko ang pwedeng magdala kaagad dyan. Kung hindi pa talaga madadaanan. Dahil nakita ko yung sa video na ipinapakita ho ni Ediel, hindi kakayanin na yung clearing titirik ang truck doon, manggigiba ang truck diyan, lalong mababarahan kung idadaan ang mga truck ng mga malalaki diyan, hindi makapaghihintay ang sikmura kung batsero kailangan may supply ng pagkain diyan, apurahan na dapat ito. Dapat naririnig yan ng mga otoridad. Fairness naman sa mga local official at mga private entities, talagang agaran din naman sila nagtatry, pero yun nga, ang lalaki na ng truck, nakapila lang dyan, wala sa Pakulaw, hanggang sa may direksyon ng Baler, hindi rin talaga sila makadadaan. Kahit yung mga maliliit na truck, bumabalay-balay kapag dadaan, mahirap namang i-risk them yung buhay ng ating mga papasok pa dyan. So, para doon sa national government, yung Philippine Navy siguro, ay o Coast Guard ay maaaring matap at maabot itong northernmost part ng Aurora. Walang casualty pero ang pangamba natin, food shortage at syempre yung safety ng ating makabayan na nangangailangan ngayon ng immediate construction materials. Sitwasyon sa epekto ng Bagyong Juan. Ako pa rin si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas. Thank you Edniel. Yung mga heavy equipment na ginagamit sa clearing, normally pagka ganito, medyo magilas yung mga contractors Siguro ngayon mga laglag din ng tuka baka gusto mang tumulong nung iba laglag nga ang tuka Kaya nga. Kaya ito, ulitin lang natin kung tuloy-tuloy naman yung clearing ng gobyerno dyan katulad nung nabanggit natin, mga heavy equipment, bulldozer, etc. para sa dadaanan ng mga sasakyan dyan. Pero yung pagkain hindi makapaghihintay yun. Kailangan madala ka agad. At kung yung barko, sa pamamagitan ng barko, kung hindi madaanan ng kalsada, yun ang dapat na gawin dyan. Yung bang mga Chinook helicopter natin, marami yun 25 yun Meron ba tayong ganon? Meron tayong 25 na Chinook helicopters, kumbatsero. Baka naman sinisinok na yung mga... baka pwedeng gamitin sa delivery ng mga relief goods. Baka pwede. Hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko. Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo. Dito muna tayo mamigay ng ayuda, ng tulong sa mga taga-Almanza 2 Las Piñas. May nanalo na! RS6 Sherin Alfaro. Go! Yan ay bahagi ng kantang Laguna ng kilalang singer na Pilipinas na si Jessie Alfonso o Sampaguita. Ang haba nung intro. Akala ko nasa Laguna ka. Wala ko sa Laguna. Kaihintay mo. Pero alam nyo ba na ang Sampaguitang bulaklak ng Pilipinas sa pambansang bulaklak ng Pilipinas ay pambansang bulaklak din ng Indonesia? Alam nyo. May trivia pa Trivia, pareho tayo ng pambansang bulaklak ng tanim kasi yan
na sampagitan ng ating winner ngayong umaga dahil dito sa kanilang bahay. Pero malakas na napapakinggan ng DZRH. At ang ating winner ngayong umaga, si Tatay, pangalan nyo? Correcto. Oscar. Si Tatay Oscar. Tignan mo naman yung kanyang pinakikinggan. Talagang component. Yan ang totoong component. Yan ang hindi mini component. Hindi mini. Oo. Ilang patong yan? Ilang patong? Ang tindi 4 na layer. Wow. Ano yung function po ng component ninyo? AM, FM. May FM. May cassette, may tuner. May cassette pa. May cassette pa. May turntable ba? May sa plaka? Meron, wala na CD na yung gamit. CD, Pang CD. At least buhay pa yung hindi pala mini yan. Malaki. Meron ng speaker. Wow. Laki ng speaker. Ayan, ano tatak niyan? Sansui. Maganda tunog niyan. Yung mga asawang takot. Pwede kayong kumantang dalawa. Pag kumanta kayong dalawa, pag pinakinggan dito, para kayong choir. Oo, at Tatay, dahil nahuli ka namin nakikinig, Tatay Oscar, palagi ka nakasunin sa DZRH? Palagi, tuwing umaga sa 2x2. 2x2, ito meron kang 1,000 pesos! Yay! 1,000 pesos! At syempre, dahil para saan pupunta yan? Saan pupunta? May kukunin. Iniwanan ka. May kukunin. Iniwanan ka, Sherwin. Bakit daw? Mukhang... Ba't kayo umalis? Ano? Tatay Oscar. Ayan, ba't kayo umalis? Hinahanap yung transistor Hinahanap yung transistor. Dahil makukuha niyo ating mini component para makompleto ng inyong koleksyon ng component. Makukuha niyo ating mini component kapag nasagot ating word of the day. Ano po ang ating word of the day? Malagi makinig sa Hindi yun. Sayang, hindi na ano? Good news na, good news. Ayun, nadali. Good news. Abanong sinabi kanina. Malagi makinig sa DZRH. Dahil meron kang mini component. Ayan, ganda. Ang ganda nung... At syempre meron ka pang DZRH t-shirt at DZRH grocery yun na nasa lamesa na nila. Ready nila. Ano mo sasabi sa 2x2? Maraming salamat. Lalo kay Tama, kay Tunyeng. Yes, sir. Tagaya ko yan. Salamat po. Salamat po, Ombudsman Samuel Martires. Mukha niyo, Ombudsman. Taas pa buhok. Dahil sa mga ng 1,000 pesos, lagi tumutong sa DZRH. Baka kayo na susunod natin winner sa DZRH. Pasko Panalo Promo. Aris number 6. Termin Bataw para DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Ay, Kasoji Jimenez. Sila raw ay nasa biyahe kasama si Ka Aida at mga kids and apo. Kasama ngayon paakyat Family Week. Aba. Ayos. Si Kuya si Pau, Ate Car, Kuya Terdy, Ate Jomea, Kuya June at Ate Zia. Aba, tingnan mo nga naman kompleto. Si Eran Kara Sakius. Si Sakyo. At si Ray at si Ka Narciso Sarmiento. Siyang nagmamaneho raw sa kanila. Ingat-ingat Ka Narciso. Ay, yan palang binabanggit natin, Chinook pala sila, Black Hawk pala sila, nasa isip ko. Sorry na, wag na kayo magalit. Black Hawk. Meron tayong 25 na Black Hawk helicopters na ginagamit na rin talaga sa relief efforts. Black Hawk. Yung Black Hawk, pero wag hindi yung down. Wag lang down. Wag yung dadali sa Somalia yan. Pelikula yon. Black Hawk Down. Thank you. Sandali po lamang. This is DZRH, pangunahing balita. Bachero, napapansin mo ba na habang tumatanda ang mga magulang natin, parang mabilis mapagod at parang laging walang ganang kumain? Oo, actually hindi lang tayong mga anak ang nakakapansin nun. Sila mismo napapansin nila na sila'y walang ganang kumain at ang gana na lang ay makipagchismisan kung magkaminsan. Oo, pero
Kaya delikado yan kapag kulang sa nutrisyon. Mahirap magkasakit ang mga seniors. Sinabi mo pa, kaya kailangan po tayo na mismo ang mag-effort, tayo mga anak. Kailangan nating tutukan ang mga magulang, kagaya ko. Si Nanay Benny, pinapainom ko ng N+ Gold. Yan, kompleto sa vitamins, minerals, healthy carbs, at soy-based protein. Oo, kaya hindi lang mas ganado kumain, mas ganado rin sa buhay. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pinagmamalaki nitong Philippine Amusement and Gaming Corporation. Mapagmalaki na yung PAGCOR na yan, ha? PAGCOR. Na itong third quarter daw ng 2025, ang kanilang naitalang kita third quarter revenue 2025 ay 94.51 billion. Medyo nag-flat daw to, medyo bumaba ng konting-konti lang naman sa 94.61 billion na third quarter revenue nung nakaraang taon. Sinabi ng PAGCOR na ang e-game segment ay namamalaging pinakamalakas ang performance. Tumaas daw po ito ng 17.4%. Samantalang yun namang iba pa ay ayos lang. Sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco na ang e-games growth ay dahil daw po sa malakas na mga numero nitong July, pero yung August at September medyo bumaba gawa nung nag-delink na yung mga e-wallets sa mga legit gaming platforms. Malaki yan. Ang laki ng ibinaba. Pero ayos lang, sabi ni Chairman. Basta kung saan ka daw happy, dun din siya happy. Happy ka ba? Kala ko basta sama-sama. Kayang-kaya. Gusto ko happy ka. Pala, gusto ko happy ka. Ayun. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa mga nag-aantabay po ng update sa Bulkang Taal, ito bahagyang sumabog ang Bulkang Taal sa Batangas bago mag alas 7 kaninang umaga. Ayon po sa PHIVOLCS, naitala ang Priato Magnetic Eruption 6:51 hanggang 6:54 a.m. Tapos na. Nagbuga ito ng makapal na abo na may taas na 2,800 meters mula sa crater na napadpad naman o naitulak ng hangin sa direksyon ng northeast. Nananatili ang alert level 1 sa Bulkang Taal. So, don't worry. Kung lang yan, nagpapakyut lang si Taal. Nagpapapansin. Sabi siguro, puro lang kayo flood control. Baka akala nyo, wala na ako dito. Baka pag pumutok ng husto ang Bulkang Taal, sabihin na naman, dahil sa flood control yan. Ayan, wala na po yan. Okay, 3 minutes lang daw po yung pangyayari na yan, yung minor eruption na yan. Ano tawag doon, kumpatyero? Priato Magnetic Eruption. Samantala, tumaas ng 20% ang presyo ng galunggong sa Metro Manila kung ikukumpara ang halaga nitong nakalipas sa taon. Ayon sa Department of Agriculture, nagkakahalaga na ngayon ng 400 pesos ang kada kilo ng galunggong, mas mahal kumpara sa 280 kada kilo noong 2024. Sumipa pa ang presyo nito dahil sa magkakasunod na mga bagyo. Tumaas ang presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan. Nagmahal ang halaga ng mga gulay tulad ng ampalaya na dati mabibili ng 80, ngayon 200 kada kilo. Ang tindi naman ng ampalaya na to, no? Mapait pa. Oo. Mataas na presyo. Mapait pa. Sabi ni Jenso Barjaga. Talaga. Dito ako kumakain ng ampalaya dahil hindi mapait. Ba't kumain ka pa ng ampalaya? Dapat upo na lang kinain mo. Ang kamatis na dati nasa 100, ngayon 180 pesos per kilo. Ang sibuyas daw po ay 160 dati, naging 220 ngayon per kilo. Habang ang bawang ay bahagya lang ay tinaas mula 120 naging 160 peso. Muling nahalal si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, isang buwan matapos na mag-resign sa posisyon habang nasa kainitan ng investigasyon sa manumalyang flood control projects. Dahil dito itinakda ni Senator Ping ang susunod na hearing ng Blue Ribbon sa November 14, araw ng Biyernes. Ayon kay Senator Ping, 18 kongresista, kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez, ang
ang inimbitahan nila sa pagdinig kaugnay sa manumalyang flood control projects. Ay kay Lacson, kasama sa iimbitahan si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kung hindi personal ay maaari namang via Zoom. Inamin ng senador na wala silang formal na komunikasyon kay Zaldico, subalit ipapadala nila ang imbitasyon. Si Zaldico, we're extending our invitation kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. Of course, kung nasa abroad siya, as we all know, most probably he's abroad. So hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroroonan niya. If not, pwede naman siya mag-testify, and then pwedeng after the testimony, pwede niya ipa-affirm yung nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony sa isang consul kung saan sa Manila. So may ganung arrangement na with him, yun sir? ang gagawin namin, yun ang plano namin. Ganun pala, ano? Senator Ping Lacson. Umalis ng bansa at nagtungo sa Amerika si dating Public Works Secretary Manny Bonoan. Ito ang kinumpirma ng Bureau of Immigration sa harap ng inisyong Immigration Lookout Bulletin Order ng DOJ para kay Bonoan dahil sa pagkakasangkot sa flood control scandal. Ayon sa DOJ, bumiyahe si Bonoan para samahan ang kanyang asawa na magpagamot sa Amerika at magtatagal sila doon hanggang December 17. Nabatid na walang hold departure order o arrest warrant laban sa dating DPWH chief, kaya pinayagan siya ng BI na makaalis ng bansa. Saka walang kaso sa husgado. Walang kaso eh. Lookout bulletin lang. Ang gagawin lang ng immigration dyan ay pagmamasdan lang. Pagmamasdan hanggang sa lumalayo. Hanggang makalabas at makasakay ng eroplano. Tapos kakanta siya ng Till I Met You. Yun lang ang Immigration Lookout Bulletin. Hindi dapat na maging malamig ang Pasko ng mga empleyado ng mga construction firms na may kaugnayan sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, binigyang diin ito na sa ilalim ng batas mandatory ang pagbibigay ng 13th month pay sa lahat ng empleyado sa pribado at pampublikong kumpanya. Gitnang kalihim, hindi kasalanan ng mga empleyado ng mga kontraktor kung na-freeze ang account ng kanilang employer. Kaya hindi dapat na pati ang kanilang sahod at benepisyo ay ma-freeze din. Pumana po ng kaparaanan na mabayaran ng mga manggagawa. Hindi naman po kasalanan ng mga manggagawa, ano? At yun naman kanilang ikangay batayan ng kanilang paghingi o pagtanggap ng 13-month pay ay batay po naman sa kanilang pinagtrabahuhan. So dapat po may pagkaloob sa kanila at siguro meron naman po siguro mga pwedeng gawin na solusyon. Hindi naman dahil na-freeze lamang yung account nila, kailangan siguro maipakita na mabayaran ng ating mga manggagawa. Hindi, anong solusyon ang naiisip ni Secretary kung frozen nga lahat ng accounts? Mahanap daw ng paraan. Ang kompa naman dyan, Kumbachero, ang pagka-finreeze yung account, lahat ng related account. Kaya nga. Lahat ng related account. Saan kukunin? Saan kukunin? Siguro, tanong natin sa gobyerno, saan kukunin kung frozen yung account? Ayun. Pero kung ganun siguro, halimbawa ay may obligasyon na 13th month pay, baka naman pwedeng magkaroon ng arrangement na yung isang account, yung payroll account ng kumpanya ay payagang magamit if it is for the benefits ng mga empleyado. Pwede. Baka pwede yun. Ang AMLAC siguro magkaroon ng ganong policy. Especially ngayon, libo-libong empleyado po, construction workers, admin staff. Dami yan. Ang hindi po nakakasweldo dahil nga sa frozen account. Total, yan pa lang frozen pa lang. At, hindi naman na forfeiture yan. Hindi pa pino-forfeit ng government. Dahil wala pa namang mga formal charges. Tama. Na isampa sa hukuman. Madali kasing sabihin yung Kumbachero hindi, gumawa ka ng paraan. Pati nga sasakyan ko hindi ko maibenta dahil frozen. Baka sabihin sa iyo nung kumpanya. Anyway, natanong ko lang naman. Nasa Karamoan, Karamoran, Catanduanes, si Roel Saldico. Alamin natin ang sitwasyon doon. RH18, Roel Saldico. Kami Roel! Tunying at Kajeri, dito tayo ngayon live sa Barangay Sabangan at Barangay Tubli sa bayan ng Karamuran sa lalawigan ng Catanduanes kung saan
talagang halos yung komunidad ay kinain na ng halos basura at buhangin yung mula naman sa dagat dahil sa matinding lakas ng alon ng bagyong si Juan. So ngayon ay eksakto naman ay tayo nag-iikot dito. Nakita natin at kasama natin ngayon dito si Congressman Jose Bong Teves ng TGP Party List. Congressman, dito kanina nag-iikot kayo. Kumusta? At ito ay taga-Catanduanes sa Katunying si Kajeri at Katunying Congressman. Kumusta po ang pag-iikot niyo dito sa barangay na ito? Ay, unang-una po tamang-tamang pagkakataon po para ipaalam natin sa ating mga nakikinig at salamat po Katunying at Jerry at kahit papano'y makausap po kayo dahil para maipaalam natin sa ating mga kinakaukulan na talagang tinamaan po ng bagyo ang probinsya ng Catanduanes. Nandito po tayo ngayon sa barangay Sabangan at barangay Tubli ng bayan ng Kalamuran, Catanduanes kung saan po tumama ang bagyo po sa northern part of the province of Catanduanes na halos lahat po ng kabahayan dito sa dalawang barangay ay 28 na bahay po ay talagang nawas out po ng napakalakas na alon. Ibig sabihin, kung wala pong seawall po rito na nakatayo, siguro halos lahat na bahay po rito sa dalawang barangay na nasabi ko ay talagang babagsak po lahat ito at marami siguro itong namatay na tao kung hindi ito nakapag-evacuate nung kasagsahan ng bagyo. Katunayan, nandito po yung ating mga kabataan na makikita natin at kasama rin natin dito ngayon ang isa rin na Pangulo ng Fisher Pork na talaga namang halos lahat ng mga bangkang dimotor na kanilang panghanap buhay sa pangingisda ay tinamaan din at halos nasira ng napakalakas na alon. Opo. Kaya yun po ang nangyari rito sa probinsya ng Catanduanes. Kaya ngayon, araw na ito, papunta po ako ng bayan ng Karamuran, sumunod Pandan, sumunod Bagamanok, at sumunod Biga. Lahat po ito ay northern part ng province of Catanduanes na talagang doon po tumama ang napakalakas na bagyong Juan. At katunayan, ang tumama po rito sa amin ay yung malakas na ulan na halos ang 2 araw na pag-ulan dito ay katumbas po ng volume ng pang 1 buwan kalahati. Opo. Anthony at Jerry, may tanong kayo kay Congressman Teves. Isa lang, ano maitutulong natin sa mga kababayan natin dyan, Congressman? Yung bang mga bahay, kayo na magpapatayo? Iba talaga ang TGP, ha? Oo, ibang klase. Iba talaga TGP. Ganun ba? Hindi po, tayo po ay nag-a-assist lamang at siyempre po hingi tayo ng tulong sa ating pamahalaan. At katunayan po, kahapon kasama ko po rito si Secretary Rex Gatchalian na siya na po nauna naman at nagbigay na po siya ng initial na 25 food packs at 87 po ang na pamilya sa probinsya ng Catanduanes at pinangako po ng ating buting sekretary na ipagkakaloob niya po ang 87 food packs na talagang kailangan po ng ating mga kababayan. Pangalawa, after po ng food packs na ipagkaloob niya rito sa probinsya ng Catanduanes, yung mga talagang tinamaan ng bagyo tulad ng mga totally damaged at partial damage na mga bayan at bahay ay pagkakalooban niya po ng cash assistance na 10,000 to 5,000 pesos at ganoon din po. Ako po ay humingi na rin ng tulong sa ating buting Secretary Kiko Laurel na sana tulungan po din niya rito ang mga farmers, mga fishermen at yung mga abacaleros na talaga namang ito po ang pangunahing kabuhayan dito po sa probinsya ng Catanduanes. At ang TGP Party List po ay tutulong din ng konti para pandagdag na tulong galing po sa ating pamahalaan. At ako'y nagpapasalamat sa ating buting Pangulo na talaga namang aktibo siyang nakikipag-ugnayan dito po sa ating probinsya, sa aming probinsya. At tulad ng nasabi ko, pinauna niyang pinapunta na rito si Secretary Rex Gatchalian at alam ko po may darating pa rito bukas. Hopefully baka dumating ang ating Pangulo para malaman talaga at ma-assist niya ang nangyari dito po sa ating probinsya. At yan po, napakasipag ng ating Pangulo. Kahit saan siya, basta may sakuna at may mga kalamidad, nandyan siya. Kaya nagpapasalamat ako. Sana, dahil alam ko naman po na ang Typhoon Uwan ay hindi lamang ito sa probinsya ng Catanduanes tumama, sana
bigyan pa rin ng tulong ang aming probinsya. Opo. Sige. Thank you, Kong. Jerry. Maraming salamat, Kong. Ruel. Okay, so yan ating at wala ng oras makapanin natin sana yung mga mangingisda dito. So yan ang ating update mamaya mula dito Lakay, sa... pwede yan. Pwede. Sige, yung mangingisda. Hindi. Mamaya na, Ruel. Ruel, mamaya sa mga susunod na programa. Mainam na makita natin ang sitwasyon dyan. Yes, so mula dito sa Barangay Tubli at Sabangan, sa bayan ng Karamuran, lalawigan ng Catanduanes, ito si RH18, Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Roel. Hoy, Ninong Down Tolentino, sila daw ay may mga clearing efforts dyan sa lalawigan ng Aurora. Dahil sa sakop nga pala ng Region 3 yan, Combatchero. At magandang umaga rin kay RD Ronald Tan. Kumusta ba dyan sa may Pangasinan, La Union area? Region 1. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Uy, baka naman hindi nyo pa nasusubukan, Subukan nyo. Mag-test drive kayo nitong all-new Tigo REV Luxury Edition. Ito po isang 7-seater hybrid SUV ng Cherry Auto Philippines. Ayun. Alam mo ba kung magkano lang to? Magkano ba? 1.528 million. Itong all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition. Pogi-pogi. Kita nyo naman, mga kaibigan. At meron tong 1.5-liter turbo engine at pinagmamalaking Cherry Super Hybrid System. At syempre, ang haba ng lalakbayin nyo. Gano'n karami? Napakalayo. 1,400 kilometers. Wow. Na combined na EV kaya at hanggang saka Bicol? hybrid range. Kaya. Hanggang Bicol? Hanggang doon sa lugar ni Roel Saldico. Hanggang Catanduanes. Marami rin itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System, kasamang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Ayan, kayo pa hinihintay mo, Kuyang Banoy Lopez. Mag-upgrade ka na, Secretary Banoy. Nasa Bira Catanduanes daw sila kahapon. Hindi sila nakita ni Roel. Bye! Happy birthday daw kay Adlay Pedrajas. Adlay ng MBC HRAS sa HR. Happy birthday at kay Senator Amy Marcos. Happy birthday Senator Amy at Tito Albert Nagales. Maganda morning. Okay, Rox. This time check.